So yun nga, galing nga tayo ng bangko nga dyan at dediretso na nga tayong eskwelahan dahil magbibrigada nga tayo at tutulong tayo sa ating mga kananays na nandoon na at nagsisimula ng maglinis. So yun, nadaanan nga natin yung Art in Island. Yes, dito lang yun sa amin sa Cubao. So yun nga, papunta na nga ako ng classroom nga ni Ate Asila. Nasa third floor nga pala yung classroom nila Ate Asila. So medyo kinakabahan nga ang nanay nyo dahil nga makulit nga yun si ate. So wala pa nga yung mga kananay natin dyan. Kaya bumaba muna ako at lumipat ng kabilang building dahil doon naman si Summerlita sa kabilang building. At nandun na nga yung mga iba nating kananay. So yan nga si Ate Bravo at nahaluhulo nga natin siya. So ayan, nag-start na nga kami maglinis sa loob ng classroom dahil natapos naman na nilang linisin yung mga salamin-salamin natin dyan. So yun, nagchichika-chikahan nga kami habang naglilinis at yung mga pwedeng gawin pa dito sa loob ng classroom. So masaya naman kami naglilinis kasi yan, nakakatuwa nga kasi meron nga CR sa loob ng classroom nila Summer. So hindi ko na siya worry na lalabas pa siya at bababa pa siya para umihi. So yun, nagmap-map na nga ang nanay nyo. Sipag-sipagan si nanay nga dyan. Though masipag naman talaga tayo at minsan nakakapagod din, pero kailangan nga natin yan at kailangan nating malinis ang ating mga classroom dahil nga para sa mga anak naman natin yan. So yun, lumipat na ako ng kabilang building at nagpintura naman ako doon. Tumulong ako sa mga kananays natin dyan. So yun, pagkababa ko nga at lumabas ng school, nakakita nga ako ng ice crumble. So yun, binilahan ko nga ng pasalubong yung mga chikiting natin at saka yan si tatay. So yun nga, si tatay ay hinahainan na ng pagkain si nanay dahil medyo late na nga yan, mga 1:30 na siguro akong naka-uwi. So yun, medyo lipas na yung pagkain natin, pero nagmerienda naman kami dun sa may classroom. Nagpamerienda yung isa nating kananays dun. So yun nga, nilalaro-laro ko nga dyan si Xavier dahil nga nagkasakit nga yan, tapos matamlay siya. So yan, naharot-harot niya nga si nanay. Siguro na-miss niya si nanay kasi ilang oras nga akong nawala. Tapos ayun nga, nagkwento-kwentuhan kami ni tatay at nagchika-chikahan nga kami at iniinom ko ngayon, nabili ko nga ice crumble. Tapos niloloko-loko nga niya dyan yung aso nga namin, si Xavier, dahil ayaw nga sumunod sa kanya. Pero nung hawakan niya yung ice crumble, ayun siyang sumunod dahil gusto din pala nito ni Xavier na may inom na malamig. So ayun nga, tapos nilagyan niya na lang ng yelo yung iinumin ni Xavier na water. So ayun, tapos bigla nga dumating yung best friend ko nga dito, hinahanap ako dahil nga yung anak niya iwan niya sa akin saglit dahil mag-start na siya ng office. O yun, good luck nga sa'yo, Maan. Tapos yun nga, ay habang nagkikwentuhan nga kami ni tatay. At hawak ko nga si May, medyo umiiyak-iyak nga siya kasi siguro nga feeling niya na wala na nga si mama niya, na hindi niya na naaamoy dun sa tindahan namin. So yun, kinuha nga siya sa akin ni tatay at si tatay yung naghele-hele sa kanya hanggang sa nakatulog na yan siya kay tatay. Diba ang galing ni tatay mag-alaga ng bata. So yun, tapos kinagabihan naman ay naglunood naman kami ng mga followers namin at saka mga pina-follow namin ng mga reels like yun nga si Boss Idol. Shoutout nga sa'yo Boss Idol. Ayun, may pa-popcorn pa nga si tatay habang nagtatawanan nga kami at nagkikwentuhan kami habang pinapanood ka. So ayun, aliw na aliw sa'yo si tatay dahil isa na nga din daw siyang member ng Canadian Boys. Tapos ayun nga, ay nagkikwentuhan kami ulit ng tatay. Team Canadian ka na, hindi ka na daw team Tigasin. Hindi ka na Tigasin. Luto ka na dyan. Labak ka na dyan. Boss Idol, iligin ko sa Facebook mismo. Naka-video ka. So yun nga lang guys. Bye-bye!